So atin pong ipagpapatuloy yung atin pong pag-aaral dito po sa book ni Samuel. At nandito na tayo sa chapter 13 ng First Samuel. So tinitignan po natin ngayon yung kwento ng unang hari ng Israel, at sa katauhan po ito ni Saul, no? Kumbaga nakita natin kung paano po siya pinili, 'di ba? Paano siya inanoint, at titignan po natin yung kanya pong performance sa mga susunod po nating mga pag-aaral. Titignan po natin kung ang king po ba na ito ay naging kalugod-lugod sa Panginoon or hindi, no? So sabi dito sa verse 1 ng chapter 13, sabi dito, 30 taon si Saul nang siya'y maging hari ng Israel. So 30 taon. Kumbaga batang-bata, no? Batang-bata, no? Compared po sa mga edad po natin sa kapanahunan po na ito. Actually mas bata pa yung may mas bata pa sa kanya nang siya po ay piliin. So itong 30 years old, na to, supposed to be ay may mga accomplishments na ito, no? Supposed to be, makikita natin na na siya, may maturity, di ba yung ganon? Ewan ko po sa inyo kung ilang edad po kayo, kung anong edad po kayo nung na po yung inyong na-accomplish at the age of 30, di ba yung mga ganon, nakapagtapos ka na sa pag-aaral, nakapag-trabaho, nakatulong, di ba sa pamilya mo, or nagkaroon ng pamilya, di ba may mga ganon, nagkaroon ng anak, o kaya ay naging misyonero or misyonera, or nagamit ang buhay, di ba sa paglilingkod sa Panginoon, at marami pang mga iba, or kaya nag-abroad, di ba may mga ganon, marami ng mga napuntahan, di ba, na mga lugar, inangat sa kanyang posisyon sa trabaho, at marami pang iba, di ba, marami pang iba, no? So itong si Saul, na makikita po natin, pinakilala po siya sa atin ng scripture na siya, obedient siya na anak doon po sa kanyang tatay. Nakita rin po natin na kumbaga yung kanya pong buhay ay into nakita natin siya into farming, nagpo-farm po siya, at tapos good looking siya, at may sinasabi, 'di ba, yung kanya pong family, no? So wala na tayong ibang mga mga information ng kanya pong ng kanyang mga na-accomplish, 'di ba, sa buhay. Kaya titignan po natin as we go on yung buhay po niya. So 30 years old siya nung siya po ay maging hari ng Israel. Siya ay naghari sa loob ng 2 taon. Siya ay naghari sa loob ng 2 taon. So after ng kanya pong anointing, 'di ba, 1 year pa siyang nag-wait, 'di ba, sa Panginoon bago siya binigyan ng task, no, na napag-aralan po natin yun kagabi. Nakita po natin yung kanya pong pagkatawag, kahit inanoint na po siya, nandun siya sa farm kasi wala pa namang further na
further na instructions, 'di ba, sa kanya ng Lord. Paano ba niya sisimulan, 'di ba, yung kanya pong pagiging hari? Maintindihan natin na ito yung kauna-unahan, 'di ba, na hari ng Israel, no? Kumbaga nag-fade na yung pinaka yung si Samuel, kumbaga yung kanya pong trabaho ay matatapos na. Siya po yung nag-act, 'di ba, na pinaka last na judge, 'di ba, ng Israel. And since may transition ngayon sa kanilang sa kung paano po sila i-govern, as baguhan, nag-wait lang itong si Saul, 'di ba, ng a year bago po siya tinawag sa kanya talagang magiging gawain as a king. At iintindihin po natin na ito po ay kagustuhan, 'di ba, ng mga tao na magkaroon po sila ng hari lamang. Hindi lahat ay pwedeng i-please, no? Marami yung nagsasabi na pwede silang pangunahan ni Saul, at meron naman yung nagsasabi na papaano sila ipagtatanggol or pangungunahan ng isang hari na katulad po ni Saul, no? So divided po, no, yung opinion ng mga tao. So makikita po natin dito na doon po sa kanyang actions ay ayon po doon po dapat sa pagkatawag ng Diyos sa kanya. Ano ba yung pagkatawag niya? Yung palayain po niya ang mga Israelita laban sa mga Filisteo, no? So titignan natin ano ba yung mangyayari. Sabi dito verse 2, pumili si Saul ng 3,000 tauhan. Ang 2,000 ay isinama niya sa Mikmash at sa kaburulan ng Bethel, no? So 3,000 yung kanyang pinili bilang tauhan, no? So as a king, you need to organize, 'di ba, an army. Ganon yun 'di ba, para maprotektahan mo yung iyong yung iyong i-build, 'di ba, na kingdom, no? At sabi po dito meron siyang napili na 3,000, at yung 2,000 sabi dito ay sinama niya sa Mikmas at sa kaburulan ng Bethel. Ang 1,000 naman ay pinasama niya kay Jonathan sa Gibeah, sakop ng Benjamin, no? Ang iba'y pinauwi niya sa kanilang tulda, no? So dinivide po niya yung mga pinili po niya na kanya pong mga tauhan. So may 1,000 nakasama itong si Jonathan. Sino ba si Jonathan, no? As we go on sa ating pag-aaral, malalaman po natin na siya po ay anak nitong si Saul, no? Verse 3, sabi dito, nasakop na ni Jonathan ang kampo ng mga Filisteo sa Gibeah, at ito'y nabalita sa buong lupain ng mga Filisteo. So doon po sa 1,000 tauhan po niya na ipinasama po niya dito po kay Jonathan, nakipagdigma po sila sa laban po sa mga Filisteo, at nagkaroon po sila ng tagumpay. Nanalo po yung grupo nitong si Jonathan. Siya po yung pinaka leader nila. Maintindihan natin kasi anak siya ni Saul, no? Kumbaga prepare yung bata na ito na anak ni Saul. Normal lang naman yun, 'di ba, sa mga dynasty, na kung sino po yung anak, siya po yung hahalili. Iti-train yun na hahalili. Supposed to be sa kanyang throne, 'di ba, as a king. So nakita natin na itong si Jonathan magaling din siya sa pakikipagdigma. Isa siyang matapang, 'di ba, na
sundalo, at wala din po siyang kinatatakutan, meron po siyang commitment sa Panginoon. Maganda po yung stand niya sa kanya pong paglilingkod. As we go on sa ating pag-aaral na makikilala po natin itong si Jonathan. So nagkaroon po ng tagumpay itong sina Jonathan sapagkat nasakop nila yung kampo ng mga Filisteo sa Gibeah, At sabi dito, ibinalita, sabi dito, ang buong, nasakop na ni Jonathan ang kampo ng mga Filisteo sa Gibeah at ito'y nabalita sa buong lupain ng mga Filisteo. So sa lugar po na yon ng Gibeah ay talagang nabalita na itong si Jonathan ay nasakop na yung lupain. Kumbaga as a leader, makikilala talaga na sa pamamagitan ng kanyang pangunguna, nagkaroon sila ng tagumpay na matagumpay nila na nasakop yung lugar po na ito, 'di ba, ng mga Filisteo. So yan, nabalita yan, sabi dito nabalita sa buong Filisteo. So talagang yung image, kung titignan natin yung image nitong si Jonathan, talagang makikilala siya ng mga Filisteo na napabalita doon po sa kanilang lugar. Matutuwa ba itong si Saul, 'di ba, sa pangyayari po na ito? Syempre kung ikaw ay mabuting ama, 'di ba, sa iyong anak, it will be your it will be your joy, it will be your pleasure na yung anak mo na sa tingin mo ay hahalili, 'di ba, sa iyong trono, may mga tagumpay na ganito, nakamit, may mga tagumpay na, may mga laban na kanya pong ipinanalo, So tignan natin, kasi as we go on, makikita po natin, ito po ay warning din, maging sa kapanahunan po na ito, na maaring magdaan or dumaan sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Kasi may mga makikita po tayo dito na mga signs ng pagbagsak ng isang lingkod ng Diyos. May mga may mga red flag na makikita po natin dito yung mga gawain po na katulad po nito ay maaring magdulot, 'di ba, ng pagbagsak ng isang lingkod or pinili, 'di ba, ng Diyos. So take note of the word, may tagumpay itong si Jonathan. Matagumpay, 1,000 po yung kanyang kasama, pero gawa po nila na sakupin or talunin kung yung isang lugar, 'di ba, ng mga Filisteo na pinangalanan po dito sa Gibeah. Kumbaga isang military outpost po nila yung lugar na yon. So may tagumpay itong anak ni Saul. Ibinalita naman ni Saul sa buong Israel ang nangyari. So napakaganda okay, tama lang naman yon na may mga problema po sila pagdating po sa mga Filisteo sapagkat inaapi po sila, maraming mga ganon na pangyayari sa buhay po nila. Kaya sinabi po ng Lord na dito po sa kanya pong lingkod kay Samuel na yung pagkatawag po ng hari po na ito na si Saul ay upang mapalaya po yung mga Israelita laban po dito po sa mga Filisteo na umaapi sa kanila, At sabi dito, ibinalita naman ni Saul sa buong Israel ang nangyari at tinawagan ang buong bayan na makidigma, Binalita niya na yung Gibeah ay nasakop na natin, At sabi dito, nang marinig ng mga Israelita na nasakop na ni Saul ang isang kampo lang yon ng mga Filisteo, at malaman nilang napupuot sa kanila ang mga ito,
nagkaisa silang sumama kay Saul sa Gilgal upang makipaglaban. So lahat ng klase ng ng pagkatalo, mga kapatid, hindi mo naman talaga yung ikatutuwa, hindi katutuwa. So maintindihan natin itong mga Filisteo, na umaapi sa mga Israelita, tapos mabalitaan po nila na yung isang outpost po nila ay maaring sinalakay ng mga Israelita at nasakop nila, 'di ba, yung lupain. So anong gagawin ngayon ng mga Filisteo? Mag-fight back sila. Ganun yun Iisipin nila kung papaano nila mapapabagsak itong mga mandirigma ng Israel, Ganyan din naman sa buhay nating Kristiyano minsan, 'di ba? Sa lahat ng mga pakikipagdigma, minsan may mga pagkapanalo po sa buhay po natin. At hindi tayo naglalaan ng matinding matinding joy, sapagkat i-expect ulit natin na ang kaaway hindi naman yan basta-basta nagpapagapi, Meron at meron na gagawin pa rin si Satan na mga pagsubok sa buhay ng mga mananampalataya, Sasabi dito verse 5, nagtipon-tipon din ang mga Filisteo upang harapin ang mga Israelita. Hindi po pwede ito, Hindi po pwedeng natalo tayo, Kumbaga, nakita po natin na may mga instances nga sa buhay ng mga Israelita na kung po pwede lang silang makipag-compromise na lang sa mga kaaway po nila upang hindi po sila apihin or magkaroon lang ng kapayapaan sa kalagitnaan po nila, At dito makikita po natin ang karwahe nila ay 30,000 at 30,000 at 6,000 ang mga kawal na nakakabayo, at parang buhangin sa dagat ang dami ng mga kawal na naglalakad. Paano yan ngayon? 'Di ba? Paano sa isang katulad ng sa isang katulad ni Saul na bago lang, 'di ba, sa kanyang position, na nakita natin kung ilan yung nabanggit po dito na napili po niya, 'di ba, na kanya pong mga tauhan. Compared po dito po sa mga sa mga Philistines, sa mga Filisteo, parang walang pag-asa, 'di ba, na kung sila ay sasalakayin, walang pag-asa na sila po ay mananalo, Sa bilang pa lang makikita na natin na parang nakakatakot na, 'di ba, yung mga ganito pong mga bilang, Sabi dito, ang karwahe nila ay 30,000. Fully equipped po sila. Pagdating po sa pakikipagdigma. Kasi kung may karwahe ka sa kapanahunan po na yon, that means to say na malakas yung yung hindi lang depensa, kundi malakas talaga yung military yung military power mo. Kasi 30,000 ba naman, 'di ba, yung karwahe mo. Dito po sa Israel, hindi ko po alam kung ewan ko po sa inyo kung alam po ninyo kung ilan po yung mga tangke nila, 'di ba? Ilan yung mga fighter jets nila. Syempre hindi nila yan basta-basta i-reveal, 'di ba, sa kaalaman, 'di ba, ng nakararami. Pero yung pinuntahan natin, 'di ba, na yung mga tangke, 'di ba? Parang ang dami-dami, 'di ba? Mga luma na 'yun, pero ang dami-dami pa rin, 'di ba? Napakaraet. Isang lugar lang 'yon. 'Di ba? Isang lugar lang sa dami ng kanilang mga pinag-iimbakan siguro, ng kanila pong mga kagamitan. Baka mas marami pa kaysa sa nakita po natin doon sa ating pinuntahan noon. Nakaka-amaze lang na may mga ganun po sila na mga kagamitan, 'di ba, sa pakikipagdigma.
No, hindi ko po alam kung ginagamit pa rin po nila yung mga yung mga naka-display po doon. Pero parang luma na yun, ano. Hindi ko lang alam, no, kung hanggang ngayon ay pwede pang gamitin, ano, yung mga nandun or for display na lang, no. So, sabi dito, 6,000 po yung mga kawal na nakakabayo. Nakakabayo, mga kapatid. May mga karwahe sila, may mga kabayo sila. Ang magkaroon ka ng kabayo sa kapanahunan na yon, talagang ano ka, may sinasabi ka, no? May sinasabi sa sa government mo, sa government ng mga Filisteo. Ilan yun? 6,000, 'di ba, yung mga kawal na nakakabayo? Ito yung pinaka fastest, 'di ba, na kagamitan po nila sa pakikipagdigma sa kapanahunan po na iyon, no? Hindi katulad ng donkey na lang siya, mabagal po siyang maglakad, o kaya ng camel. Itong kabayo po pwede mong to, 'di ba? Mabilis po yung kanya pong pagtakbo. At kapag sanay ka pa sa pakikipaglaban, marami ka talagang mapapatay, 'di ba? Mabilis lang yung pag pag taga-taga mo ng mga ng espada na gamit mo, kapag meron ka po nitong kabayo. At napakahirap po nitong ma-acquire sa kapanahunan po na yon, kasi napakamahal. Mga kings lang, mga talagang mga dignitaries lang yung may kakayanan, 'di ba, na magkaroon po ng mga kabayo, no. At sabi dito, parang buhangin sa dagat, ang dami ng mga kawal, hindi mabilang yung dami ng kanilang mga kawal na naglalakad. Grabe, talagang pinaghanda. Isang outpost lang yun, sa Gibeya. Pero makikita po natin na hindi po papayag ang mga Filisteo ng pagkatalo, no? Hindi sila papayag, no, na sila po ay matatalo ng mga Israelita. Nalaman din po natin na talagang makapangyarihan po yung mga Philistine sa kapanahunan po na yon. Kasi may mga instances na maging yung mga ginagamit po ng mga Israelita sa kanila pong pagsasaka or sa kanilang agriculture ay pinapahasa pa sa mga Philistines, no? So tingnan natin. Sila ay nagkampo sa Mikmash. Doon din sa Mikmash, nakita po natin na nandun si Saul, kasi may isinama nga niya yung 2,000 sa Mikmas, sa kaburulan ng Bethel. Nandito yung mga Philistine na ito, ang dami-dami po ng kanilang bilang, nagkampo rin po sila sa lugar po ng Mikmash. At sabi dito, sa gawing silangan ng Beth Aven. At verse 6, nakita ng mga Israelita ang malaking panganib na kanilang kakaharapin at natakot sila. Kaya't nagkanya-kanya silang tago sa mga kuweba, hukay, libingan, malalaking bato at mga punong kahoy. Ang iba na may tumawid sa Jordan papuntang Gad at Gilead. So maintindihan natin itong mga Israelita, mga kapatid, kasi outnumber sila masyadong marami yung mga kalaban po nila. Napakarami, maintindihan natin yung kanilang takot kasi hindi talaga sila bubuhayin, di ba? Hindi ko lang alam, sa movie ko lang minsan nakikita yung mga ganito pong mga kwento ng pagsakop at sa mga digmaan. Pero last October 7, di ba? Grabe lang talaga yung nangyari diyan sa part ng yung malapit sa Gaza, na talagang pagpasok ng mga enemy, walang tanong-tanong, babarilin talaga kung sino man yung kanilang makita, di ba, sa daanan. May mga ini-interview na hindi naman mga Israeli, may yung mga Arabs din ay na biktima din nila, pinagbabaril yung kanilang mga kotse. Wala silang sinisino, basta kung sino yung kanilang makita, 'di ba, sa daanan, kung sino yung kanilang makita sa mga kibbutz, 'di ba, na kanila pong
pinuntahan, ano, ay talagang naghasik po sila, ano, ng karumal-dumal, di ba, na yung terrorism, ano, sa mga tao po na nandun, no? At sabihin natin, hindi sila namili kasi ang dami ring Thailander, di ba, na yung mga iba-ibang lahi din, no? May mga kababayan din po tayo, di ba, na biktima rin, ano, sa ganito pong klase ng pagsakop. Maintindihan natin yung takot ng mga Israelita. Lalong-lalo na, 'di ba? Ang dami-dami po nila. Yung mga pumasok na mga terrorist ng October 7, ang dami din nila. 'Di ba? Mahigit yata sila 1,000. Hindi na kaya ng mga yung mga simpleng yung mga simpleng mga guard lang, no, na outnumber sila, no? Kumbaga, hindi talaga nila napaghandaan yung bagay na yun. Ito, nakikita nila mismo sa mga mata nila na ang dami-daming mga Filisteo. Ang dami, naglalakad na yung mga Filisteo, di ba, papunta sa kanila. Parang buhangin, sabi dito. So, ibig sabihin, hindi nila kayang bilangin. Tapos, ang dami pa nilang karwahe, 30,000. Tapos, yung mga nakakabayo nila, syempre, trained talaga ito, no? Yung mga nakakabayo, no? Para sa mabilisan na pagpuksa, no? Sa kanila pong mga kalaban, no? Kaya ang resulta po nito ay nagtakbuhan po yung mga Israelita, natakot po sila, nagkanya-kanya silang tago, sabi dito, sa mga kuweba, sa hukay, pati sa libingan, no? Malalaking bato at mga punong kahoy, no? Hindi na nila alam kung saan sila magtatago. Yung iba naman ay tumawid, sabi dito, sa Jordan papuntang Gad at Gilead. May problema din doon, no, sa malapit po, ano, sa mga lugar po na ito, kasi yung mga Ammonites naman, yung problema ng half tribe ni Manasseh, ni Gad at saka ni Reuben. Nakita natin na may problema din sila pagdating po sa mga Ammonites. Pero nakita natin na may tagumpay itong si Saul laban po sa kanila. Naiwan si Saul, sabi dito, sa Gilgal, at nanginginig sa takot ang mga naiwang kasama niya. 7 araw siyang naghintay roon, tulad ng sinabi ni Samuel, ngunit hindi pa rin ito dumating. Di ba nakita natin sa mga previous na pinag-aralan po natin, nasabi sa kanya ni Samuel, antayin mo ako doon, di ba, para mag-offer sila ng offering sa Panginoon. Sabi dito 7 araw siyang naghintay roon. No, antayin mo ako in 7 days. No, so sa first day, second day naghintay itong si Saul. Ngunit hindi pa rin ito dumarating. Ang mga kasama niya ay isa-isa nang umalis. Kaya't nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan, at siya na ang naghandog ng mga ito, no? At siya na ang naghandog ng mga ito. So makikita po natin itong si Saul, 'di ba mga kapatid? Hindi lang doon sa unang part na nakita po natin na imbes na bigyan po niya ng credit itong kanya pong anak, ikinuha po niya, 'di ba, yung credit. Kinuha niya yung credit na supposed to be ay para po dito po kay Jonathan. So makikita natin na itong si Saul, bumabagsak po siya pagdating po doon po sa yung longing niya for recognition. 'Di ba? Yung longing niya sa recognition, kasi nakita natin sa pinag-aralan po natin dito na ipinamalita niya sa Israel na nasakop na ni Saul dito po sa verse 4.
Hindi man lang niya binanggit yung pangalan nitong si Jonathan. Di ba? Hindi niya binanggit, niya sinabing nasakop na ni Jonathan. So what? Anak niya si Jonathan. Di ba? Anak niya si Jonathan, kahit sabihin mo na nahari siya, dapat idinikit niya yung pangalan ni Jonathan sa kanya. 'Di ba? Binigyan man lang sana niya ng credit, 'di ba, yung ginawa po nitong si Jonathan na pagkapanalo doon po sa pakikipaglaban niya laban sa mga Filisteo sa isang outpost po nila sa Gibeah. Pero ano pong pinamalitan niya? Nasakop na niya, 'di ba, yung isang outpost na iyon. At laging ganun, as we go on, makikita po natin that he is longing, doon po sa recognition ng mga tao. Naglulong siya doon. So, whoever comes in his way, katulad po ni Herod, whoever comes, kahit pa yung kanyang anak, kahit pa yung kanyang asawa, or whatsoever, kapag sila po ay naging threat, sa kanya pong throne, hindi niya i-respect, 'di ba, yung mga tao po na ito, At makikita natin 'yan, as we go on sa ating pag-aaral. Pero itong si Jonathan, grabe lang talaga yung kanyang pagkilala din sa Diyos na tumawag sa kanila, tumawag kay Saul at maging sa kanya bilang anak nitong si Saul. Na nung makita po niya yung kalooban po ng Diyos dito po kay David, hindi siya na-insecure dito po kay David. Kahit nung malaman niya na itong si David yung papalit, 'di ba, sa kanyang ama, hindi siya nag-alsa laban dito po kay David. Unlike po dito po kay Saul, dahil ang kagustuhan po niya ay hindi po nasunod at hindi sinunod ng Diyos, kaya po niyang ipapatay, 'di ba, itong si David, At maging kahit doon po sa expense ng kanyang anak na si Jonathan, gagawin niya, 'di ba, yung lahat, napaka saklap lang nang nangyari sa buhay ni Saul, sapagkat unang-una sa lahat, gustong-gusto niya po yung recognition ng mga tao. Pangalawa, wala po siyang pagpapahalaga sa salita po ng Panginoon. So makikita po natin dito, sabi ni Samuel sa kanya, antayin mo ako. Wala siyang karapatan, 'di ba, na magsunog ng wala siyang karapatan na magsunog ng handog. Trabaho po 'yun ng mga priest. Trabaho po yun ng katulad po ni Samuel, Pero pinangunahan po niya yun kasi nga natatakot po siya, Nakita po natin, sabi niya, tagal-tagal, nainip siya, 'di ba? Nainip itong si Saul. Ang tagal naman ni Samuel, 'di ba? Hindi siya nakapaghintay. Kaya tingnan natin, sabi dito, kaya't nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan at siya na ang naghandog ng mga ito, Sa tingin ni Saul, ito yung magiging paraan upang ang kanya pong mga kasama ay hindi po mag-alisan, Ito yung kanyang naiisip na sa pamamagitan ng kanya pong paghahandog, magkakaroon po sila, 'di ba, ng katagumpayan sa kanila pong pakikipaglaban, laban po dito sa napakarami pong mga Filisteo. Pero one thing na makikita po natin dito, hindi po niya nire-regard, dinidisregard po niya yung salita po ng Panginoon. At hindi lang ito yung una. Makikita pa natin as we go on yung kanya pong hindi pagpapahalaga, 'di ba, sa salita po ng Panginoon. So, sign po yun ng downfall, mga kapatid, ng isang pinili po ng Panginoon. Unang-una sa lahat, nakita natin dito, 'di ba, yung longing po niya for recognition. Hindi ko lang talaga alam, pero ewan ko po sa inyo, mga kapatid. Pero kung may mga kakilala po ba kayo na yung gustong-gusto laging pabida, 'di ba? Pagdating po sa ministry, na instead na
matuwa ka, 'di ba, sa accomplishment ng iyong mga kapatid or ng kapatid sa pananampalataya katulad po ni Paul, 'di ba, nung sinabi sa kanya na na hindi sila natutuwa, 'di ba, sa iyo natutuwa sila na ikaw ay nakakulong, 'di ba? Tapos sabi ng mga tao po na ito na ayaw po dito po kay Paul na wala na, nakakulong na itong si Paul. Magagawa na natin yung gusto natin, 'di ba? Makakapagturo na tayo, 'di ba, sa mga tao. May mga ganun na mga tao kahit sa kapanahunan po na ito, no. Pero ano po ang response ni Paul sa kanila? Sabi niya, I don't care, sabi niya, I don't care kung ano yung sinasabi nila at kung ano yung ginagawa nila. Ang mahalaga sa akin, yung Diyos na pinaglilingkuran ko na i-proclaim. 'Di ba? Na i-proclaim. No, natutuwa tayo, 'di ba? Sa mga ginagawa ng mga kapatid, lalong-lalo na kung ang Diyos ay napapapurihan. No, kung ang Diyos ay naitataas, no? Kung ang Diyos natin ang siyang napaluluguran, 'di ba? Supposed to be ang isang lingkod ng Diyos, natutuwa siya sa ganung mga klase, 'di ba, ng ginagawa or ng accomplishment ng iba. Pero marami yung hindi, no? Marami yung hindi natutuwa, no? Marami yung hindi natutuwa, no? At nakaka-amaze lang na may mga ganitong mga instances sa kahit sa iglesia na kinabibilangan po natin, no? May mga ganito pong klase ng ng testings, ng testings na instead na matuwa ang iba sapagkat nagkaroon na tayo, 'di ba, ng katugunan sa matagal na po nating ipinanalangin na registration, 'di ba, ng iglesia na kinabibilangan po natin both here sa Haifa at maging sa Tel Aviv. Pero iba yung impact, kapatid. 'Di ba? Nakaka-amaze lang na may mga nag-grace na mga lies, 'di ba? And deception na in-entertain ng iba at iniba yung pakahulugan, 'di ba, ng nangyari or ng resulta. Imbes na matuwa ka, 'di ba? Imbes na matuwa ka, ang tagal-tagal na nitong nilalakad, 'di ba? Pero nag-serve pa ito, 'di ba, na parang anong tawag doon? Parang problema pa, 'di ba, yung problema pa yung kanilang pagkakaintindi, 'di ba, sa nangyari po na ito. For those of you na nakakaalam, 'di ba, ng issue po na ito, mauunawaan po natin na may mga ganito talagang instances na yung insecurity talaga, it will kill relationships. At yung jealousy minsan, 'di ba, mas sabi nga ng scripture, mas maganda pa yung nakikita mo yung tao na may wrath siya, may anger siya. Kasi nakikita mo, 'di ba? Nakikita mo yung resulta kung bakit siya nagagalit, kung bakit siya may anger, kung bakit siya may wrath. Pero yung isang tao na hindi mo makita pero nag-iipon pala siya ng jealousy sa kanyang puso, 'di ba? Nagtatanim pala siya ng jealousy. Maayos siya na nakausap, pero may jealousy pala inside, 'di ba? May pabeso-beso pa, may kung ano-ano pa, 'di ba, na mga jokes minsan, parang close lang yung feeling, pero may jealousy pala inside. 'Di ba, sa buhay ng isang tao, it will really kill relationships. 'Di ba? It will kill relationships kapag ang isang leader ay pinursu po niya, 'di ba, yung pagpapataas ng kanya pong sarili. Kung gugustuhin niya talaga na
i-recognize po siya ng tao, 'di ba? Instead na kukunin po niya yung recognition ng Panginoon. Magfo-fall talaga siya, magfi-fail talaga siya. 'Di ba sa makikita natin ito ay mga signs ng downfall, 'di ba, ng isang leader. Pinili itong king na ito, pinili si Saul as an answer doon po sa kagustuhan, 'di ba, ng mga tao. Pero dalawang downfall na itong nakita natin. 'Di ba? Yung hindi niya nire-regard yung salita po ng Panginoon. Through Samuel, sabi ni Samuel, antayin mo ako. Pero hindi na nakapaghintay itong si Saul at nagpakuha na siya na mismo yung naghandog. Walang pagpapahalaga sa pattern ng God, 'di ba? Ang pattern ng Diyos, ang mga gagawa po nito ay ang mga lingkod po niya, 'di ba? Iba naman yung pagkatawag nitong si Saul, iba yung pagkatawag ng mga prophet, iba yung pagkatawag ng mga Levites, iba yung pagkatawag ng mga priest compared sa kanya. Pero gusto niyang gampanan lahat yun eh. Ikaw na, Saul, may mga ganyang mga leader. Sila na lahat. 'Di ba? Sila na lahat yung magaling, no? Pero makikita po natin dito, dapat hindi ganon, no? Dapat hindi ganon, Saul. Huwag kang mainip, huwag mong gampanan yung hindi para sa iyo, no? So sabi dito, katatapos lamang niyang maghandog nang dumating si Samuel. Darating si Samuel eh. 'Di ba? Minsan yung mga delay yan, may mga delay, ang tagal-tagal naman. 'Di ba? Minsan yung mga delay yan, no? Ito po ay testing doon po sa patience ng isang tao. O one thing na makikita po natin dito, wala sang pasyensya, 'di ba? Sa paghihintay. Maintindihan naman natin ikaw ba naman yung makaharap ng ganitong klase ng karami, 'di ba, ng mga kaaway. But instead na matakot sana siya sa sitwasyon po na 'yon, bakit hindi siya nanalangin? 'Di ba? Bakit hindi siya nag-ask ng help, 'di ba, sa Panginoon? Bakit hindi niya sinabi na, Lord, nasaan na po si Samuel, 'di ba? Paratingin na po ninyo si Samuel dito, 'di ba? Para magawa na namin yung amin pong gagawin. 'Di ba yung pag-honor sa God at pag-honor doon po sa kanyang itinayo na mag-perform doon sa bagay po na yon. Yun po yung dapat niyang ginawa. Pero that speaks lang talaga sa tao po na ito na wala siyang regard. Dinidisregard po niya, 'di ba, yung salita po ng Panginoon. At kapag ganun po yung isang leader, magfe-fail lang talaga yon. 'Di ba? Magfe-fail lang talaga yon. Kung gagamitin po niya yung scriptures, tapos pipiliin lang niya kung ano yung magbe-benefit, 'di ba, sa kanya, tapos i-interpret niya na parang kanya na yung bagay na yon, 'di ba? Parang siya lang yung kinakausap ng Panginoon. Tapos lahat ng ayaw niya, i-justify din niya, 'di ba, sa pamamagitan ng pagko-quote niya at pag-i-interpret niya na hindi naman tama, 'di ba, pagdating sa salita ng Panginoon. Wala lang talaga 'yon. Sa mga susunod na mga panahon, makikita po natin na hindi lang talaga siya magtatagal. May mga kakilala po ba tayo na ganyan po yung nangyari sa buhay po nila. No, sabi dito, katatapos lamang niyang maghandog nang dumating si Samuel, sinalubong siya ni Saul at binate. Parang walang nangyari, no? Parang walang nangyari na sabihin niya, "Oy, Samuel, nandito ka na." 'Di ba? Patignan natin. Tinanong siya ni Samuel, "Bakit mo ginawa iyan?" 'Di ba? Bakit mo ginawa iyan? Hindi yan yung ibinigay sa iyo. 'Di ba? Hindi mo yan trabaho, Saul. Meron talagang, kaya nga ako pupunta dito, kaya nga ako nagsabi sa iyo na antayin mo ako, 'di ba? Kasi tayong dalawa, ako yung magpe-perform ng bagay na ito, pero bakit mo ginawa? 'Di ba? Hindi ka nakipaghintay. Sumagot siya, "Ang mga kasama ko'y isa-isa nang nag-alisan." 'Di ba? So makikita lang talaga natin na
he values, binavalue niya ng higit yung opinion ng tao. 'Di ba? Yung recognition ng tao. Isa-isa nang nag-alisan yung mga kasama ko, no? Nariyan na sa Mikmas ang mga Filisteo. Sabi niya, at ikaw namay hindi dumating sa oras ng ating usapan. So kasalanan mo yun, Samuel. Kasi hindi ka dumating eh. Kaya ako na lang yung naghandog. 'Di ba, ng handog na susunugin. So ang dami niyang paglabag dito Saka ang dami lang talaga niyang pag-disrespect, no? Grabe lang talaga yung kanyang yung kanyang kapangahasan, no? Hindi natin nakikita dito yung humility. At inuulit ko mga kapatid, maraming nasisira pagdating doon po sa authority or sa power. Kapag ang pagtingin po nila dahil sila na yung itinayo, magagawa na nila yung kahit na anong gustuhin nila. 'Di ba? Without even consulting yung salita po ng Panginoon. Kasi kung magtatanong itong si Saul, 'di ba? May mga automatically isa siyang hari, may mga at least may mga kasama man siya diyan, 'di ba, na nakakaalam sa kung ano po yung nais ng Diyos. No, kung magtatanong siya sa kanila, pwede ba ako na lang yung maghandog? Kung totoo na lingkod ng Diyos yung pagtatanungan niya, sabi niya, hindi Saul. Antayin natin si Samuel. Pero walang ganun na nangyari, Hindi natin nakita, May delay ng konti sa pagdating po nitong si Samuel, hindi siya makapaghintay. Hari ako. Itinayo ako ng Diyos. Ako yung pinili ng Diyos. So magagawa ko rin na maghandog. No, abusing of His power. Abusing of His power. Abuse niya yung kanya pong pagkatawag. Ano ba yung kanyang pagkatawag? Ang kanyang pagkatawag ay bigyan ng kalayaan ng mga Israelita laban sa mga Filisteo. Ang salita ng Panginoon, ito po yung kanyang gawain, ito yung kanyang trabaho, at hindi yung magsunog ng handog. Hindi ba niya nalaman, 'di ba, sa kasaysayan ang mga ginawa ng mga anak maging nitong si Aaron, yung pag-disregard nila sa mga holy things na ganito, no? Kasi mga holy things na katulad po nito ay hinahandle po ng mga taong itinayo ng Lord in that area. Pero dinisregard po nitong si Saul. At sabi niya, kasalanan mo kasi hindi ka dumating sa oras ng ating usapan. No? Wala naman sila, basta antayin mo ako, sabi ni Samuel sa kanya, antayin mo ako doon, darating ako. Ito katatapos lang niya na magsunog ng handog, tapos dumating po itong si Samuel, no? Hindi naman siya late, no? Hindi naman siya late, dumating naman siya, 'di ba? Sa time kanila pong napag-usapan, pero inuna po ni Saul, 'di ba, na sa tingin niya pwede rin niyang gawin yung bagay na ito. 12, ako'y nangangambang lusubin kami ng mga Filisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakakapaghandog kay Yahweh, kaya napilitan akong maghandog. Ito yung pinaka mahirap sa part ng katulad po nitong si Saul, na even in his, alam niya sa sarili niya na he will be yung term na yon, yung alam niya sa sarili niya na hindi ito dapat niyang gawin, 'di ba? Alam niya sa sarili niya na ito ay gagawin ni Samuel. No, saan siya nakakita ng ganito na saan siya nakakita sa buhay niya? Maaring nakita po niya 'yon sa ibang mga hari na kaya po nilang maghandog doon po sa kanilang Diyos-Diyosan. Pero sa parte po niya, dapat hindi po niya ito
gagawin, 'di ba? Hindi kasi niya dapat ito gawin. Pero ulitin natin, nainip po siya at gusto niya, ewan ko kung ano yung tumatakbo sa isip niya, masyado lang siyang talagang spoiled siguro sa tahanan po nila na kaya po niyang gawin, 'di ba, yung lahat ng kanya pong maibigan, but not to the holy things, 'di ba, ng Panginoon. Sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan niyang ginawa mo kung sinunod mo ang iniutos sa iyo ni Yahweh na yung Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. So, inutos ng Diyos sa kanya yon, 'di ba? Pero wala siyang pakialam, no? Hindi niya nire-regard, no? Dinidisregard po niya ang salita ng Panginoon. So, kapag dinisregard ng kahit na sino man, kahit itinayo pa siya, 'di ba, ng Diyos as a leader, as a pastor, or whatsoever, kapag dinisregard niya ang salita ng Panginoon, hindi po siya magtatagal, no? Ikakat lang talaga ng Diyos yung kanya pong pamamahala, no? 14, ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Pipili si Yahweh, sabi dito, ng taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel, no? Yung puso, kung mula ito sa puso ni Yahweh, yung puso ng taong yon ay puso na nagmamahal, na sumunod sa iniutos ni Yahweh sa kanya. At sino yon, no? Si David, no? Sabi dito, pagkasabi nito ay umalis si Samuel at nagpunta sa Gibeah sa lupain ng Benjamin. Tinipon ni Saul ang natira niyang mga tauhan at umabot ng 600. Sina Saul at Jonathan, pati ang kanilang mga tauhan, ay nagkampo naman sa Gibeah ng Benjamin, samantalang nasa Mikmash pa rin ang mga Filisteo. Ang mga ito ay nagtatlong pangkat sa pagsalakay sa mga Israelita. Ang unay gumawi sa Ofra, sa lupain ng Sual, ang ikalaway sa Beth-horon, at ang pangatloy sa Kaburulan, sa may hangganan ng kapatagan ng Zebuim at sa kagubatan. 19. Noon ay wala ni isamang panday sa buong Israel, sapagkat ayaw ng mga Filisteo, ito yung sinasabi ko, na makagawa ng mga tabak o sibat ng mga Israelita. Kaya ang mga Israelita ay sa mga Filisteo pa nagpapahasa ng kanilang araro, asarol, palakol at karit. Mahal ang bayad nila sa pagpapahasa ng palakol o karit, at mas mahal pa para sa araro o asarol. Kaya sina Saul at Jonathan lamang ang may tabak. Isa man sa mga kasamahan nila ay walang dalang patalim. Samantala, binantayang mabuti ng mga Filisteo ang daanan papuntang Mikmas. Paano ngayon yon? 'Di ba? Paano ngayon yon? No, kung titignan po natin mga kapatid, meron tayong napag-aralan, 'di ba, sa mga nakaraan na kahit wala siyang sibak, kinatalo niya yung mga Filisteo, no? Meron tayong napag-aralan sa mga nakaraan na ating papag-aralan, at makikita po natin 'yan, kung babalikan po natin 'yon. Pero ano kaya yung mangyayari sa mag-amang ito? At 'yun po yung ating itutuloy na pag-aaralan bukas. Chapter 14 po tayo bukas. So, Erev Tov po.